Ano nga ba ang mga assault rifles na madalas ginagamit ng mga elite special forces sa iba't ibang panig ng mundo? Napansin mo ba na tila may mga model na paulit-ulit na lumilitaw sa mga larawan ng kanilang operasyon? Nagkataon lang ba ito o mayroong mas malalim na logic sa likod ng pagpili ng mga rifle na ito? Sa episode na ito mga kapatid, hihimayin natin ang 10 assault rifles na karaniwang ginagamit ng mga espesyal na unit sa mundo. At alamin din natin kung bakit sa gitna ng napakaraming pagpipilian, ang mga assault rifle na ito ang patuloy na pinagkakatiwalaan sa mga operasyong may pinakamataas na panganib. Una sa ating listahan mga kapatid, ang M4A1 carbine ng US. Isa ito sa pinaka-versatile na assault rifle sa modernong panahon at hindi ito basta reputasyon lamang, ito ay napatunayan sa aktwal na labanan. Magaan ang disenyo ng M4 kumpara sa mas mabibigat na battle rifles, kaya naman mas madali itong dalhin sa mahabang operasyon. Compact ang sukat nito, bagay na bagay sa urban warfare kung saan masisikip ang pasilyo, hagdanan at loob ng mga gusali. Bukod dito, madaling i-customize ang platform depende sa misyon, mula sa simpleng patrol setup hanggang sa fully equipped night raid configuration. Karaniwan itong ginagamit ng mga unit tulad ng United States Navy SEALs na kilala sa maritime at counter-terrorism operation. Sa close quarters battles, mahalaga ang mabilis na pag-angat ng baril, kontroladong recoil at mabilis na follow-up shot, at dito tunay na nangingibabaw ang M4A1. Ang 5.56mm caliber nito ay nagbibigay ng balanseng recoil. Dahil dyan, nagpapahintulot ito sa operator na manatiling accurate kahit sa rapid fire. Ang modular rail system naman ito ay nagbibigay daan sa paggamit ng advanced optics, infrared laser, suppressor at iba pang mission essential attachment. Ibig sabihin, ang M4A1 ay hindi lang simpleng rifle. Isa itong adaptable combat system na kayang sumabay sa anumang uri ng espesyal na operasyon. Ikalawa sa listahan ang Heckler & Koch HK416 ng Germany. Sa unang tingin, kahawig nito ang karaniwang AR-style platform, ngunit sa loob ay mayroong mahahalagang pagbabagong teknikal. Gumagamit ito ng short-stroke piston system imbis na direct impingement system ng traditional na M4. Ito ay upang bawasan ang init at dumi na pumapasok sa internal components ng rifle. Sa aktual na operasyon, ang mas kaunting carbon build-up ay nangangahulugang mas consistent na performance at mas mababang tsansa ng malfunction. Ang HK416 ay ginagamit ng iba't ibang elite units sa Europa at Amerika dahil sa reputasyon nito ng pagiging maasahan kahit sa matagal at matitinding deployment. Bukod dito, nananatili ang precision na inaasahan sa isang modernong assault rifle na ito, lalo na kapag sinamahan ng high-quality optics at suppressor. Ang HK416 ay naging simbolo ng balanse sa pagitan ng accuracy at tibay, isang platform na idinisenyo hindi lamang para sa performance sa firing range kundi para sa tunay na kondisyon ng labanan. Ikatlo sa listahan ang AK-103 ng Russia. Isa itong modernong bersyon ng classic AK platform na unang sumikat noong Cold War, ngunit inangkop para sa mas modernong labanan. Pinanatili nito ang matibay at simpleng mekanismo na naging tatak ng AK series habang dinadagdagan ng mas modernong materyales at compatibility sa optics. Dahil dyan, ang resulta ay isang rifle na hindi madaling masira kahit sa matitinding kondisyon. Kilala ang AK-103 sa kakayahang gumana sa alikabok, putik, matinding lamig at maging sa limitadong maintenance. Dahil dito, karaniwan itong ginagamit ng Spetsnaz at iba pang unit sa rehiyon na maaring mag-operate sa iba't ibang klima at terrain. Ang 7.62x39mm round nito ay mayroong mas mabigat na impact kumpara sa mas magaan na 5.56mm na nagbibigay ng solid na stopping power sa close to medium range engagement. Bagamat mas malakas ang recoil ng assault rifle na ito, kapalit naman ito ang mas mataas na penetration at impact. Para sa mga operasyong nasa harsh environment kung saan reliability ang pangunahing prioridad, ang AK-103 ay nananatiling isang platform na maaasahan at subok sa aktwal na labanan. Ikapat sa listahan ang FN SCAR ng Belgium. Dinisenyo ito bilang highly modular platform na kayang tumugon sa iba't ibang operational demands ng modernong special forces. Mayroon itong dalawang pangunahing variant, ang SCAR-L na gumagamit ng 5.56mm para sa mas magaan at controllable engagement at ang SCAR-H na naka 7.62mm para sa mas malakas na impact at mas mahahabang effective range. Isa sa pinagmamalaki ng SCAR platform ay ang adaptability nito, kung saan maaaring palitan ang haba ng kanyang barrel, i-configure ang stock at lagyan ng iba't ibang optics at accessories nang hindi sinasakripisyo ang stability. Mataas ang accuracy ng mga rifle na ito dahil yan sa matibay na upper receiver at maayos na recoil management system. Bukod dito, kilala rin ito sa tibay ng pagkakagawa na kayang tumagal sa matagal na deployment. Kaya naman, para sa mga special operations unit na nangangailangan ng isang rifle na kayang mag-adjust mula sa urban raids hanggang sa open terrain engagement, ang SCAR series ay nagsisilbing modernong solusyon na pinagsasama ang firepower, precision at modularity sa iisang platform. Ikalima sa listahan ang IWI Tabor ng Israel. Isa itong rifle na agad namumukod tangi dahil sa bullpup configuration nito,
kung saan ang magazine at firing mechanism ay nasa likod ng trigger. Dahil dito, nagiging mas maikli ang kabuang haba ng armas nang hindi binabawasan ang haba ng barrel. Mainam ito sa urban combat at close engagement kung saan mahalaga ang mabilis na pagmaniobra sa loob ng gusali, sasakyan o makikitid na iskinita. Ginagamit ang Tavor ng ilang Israeli special units at na-adapt na rin ng iba't ibang bansa dahil sa balanse nito sa pagitan ng compactness at firepower. Sa masisikip na lugar, ang mas maikling overall length ng armas na ito ay nagbibigay ng mas mabilis na target acquisition at mas madaling paglipat mula sa isang target patungo sa iba. Pinagsasama ng Tavor ang maneuverability at sapat na lethality, kaya ito ay naging isang praktikal na pagpipilian para sa mga operasyong nangangailangan ng bilis, kontrol at kahusayan sa limitadong espasyo. Ika-6 sa ating listahan ang Sig Sauer MCX ng US. Isa itong modernong modular rifle na dinisenyo para sa suppress at discrete operation. Hindi ito simpleng binagong AR platform. Idinisenyo talaga ang sistemang ito upang maging mas compatible sa paggamit ng suppressor nang hindi isinasakripisyo ang reliability. Dahil sa short stroke gas piston system nito, mas maayos ang kanyang performance kahit nakasuppress at mas kontrolado ang recoil and pulse. Madalas itong makita sa mga unit na nangangailangan ng low visibility mission gaya ng covert raids at counter-terrorism operation sa urban settings. Isa sa pinakamainam sa MCX ay ang kakayahan nitong magpalit ng caliber kabilang ang mga configuration na mas akma para sa suppressed fire. Bukod dito, fully compatible ito sa modern optics, infrared aiming devices at iba pang tactical attachment at ang adaptability nito ang dahilan kung bakit mabilis itong naging popular sa ilang elite units. Para sa mga operasyong nangangailangan ng bilis, discreteness at precision sa limitadong espasyo, ang SIG MCX ay nagsisilbing isang highly specialized at mission-oriented platform. Ikapito sa listahan ang Colt Canada C8 ng Canada. Sa unang tingin, kahawig ito ng M4 platform, ngunit may mga mahahalagang refinement na ginawa upang mapataas ang reliability at overall performance ng armas. Dinisenyo ito batay sa napatunayang AR architecture, ngunit pinahusay ang ilang internal components at materyales upang mas tumagal sa matagalang paggamit. Dahil dito, naging popular ito sa mga unit na nangangailangan ng consistent at predictable na performance sa iba't ibang sitwasyon. Ginagamit ito ng mga unit tulad ng Special Air Service na kilala sa mataas na pamantayan pagdating sa kagamitan. Subok na ang C8 sa iba't ibang klima, mula sa disyerto hanggang sa malamig na kapaligiran at napatunayang kayang makipagsabayan sa matitinding operasyon. Ang kahusayan nito ay hindi nakasalalay sa radikal na pagbabago, kundi sa maingat na pagpapahusay ng isang umiiral at subok na disenyo. Isa itong patunay na minsan ang refinement at optimization ng isang platform ang tunay na susi sa pagiging epektibo. Sa mundo ng special operations, hindi laging kailangan ng revolusyonaryong disenyo. Minsan, sapat na ang perpekto sa isang sistemang matagal nang pinagkakatiwalaan. Ikawalo sa listahan ang ZZ Bren 2 ng Czech Republic. Isa itong modernong European rifle na kumakatawan sa bagong henerasyon ng assault rifle design na mas magaan, mas ergonomic at mas adaptable kumpara sa maraming naunang platform. Idinisenyo ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng contemporary warfare kung saan mahalaga ang bilis, modularity at compatibility sa advanced optics. Ang mas pinagaan itong paggawa kumpara sa naunang bersyon ay nagbibigay ng mas magandang balanse at mas mababang pagkapagod sa operator sa mahabang operasyon. Kilala ang Bren 2 sa maayos na ergonomics nito, madaling maabot ang controls, easy to operate at mas kontrolado ang recoil. Ginagamit na rin ito ng ilang special units sa Europa, lalo na sa mga bansang naghanap ng modernong alternatibo sa mas lumang platform. Isa sa pinakamalaking bintahe nito ay ang kakayahang magpalit ng caliber depende sa mission requirement na nagbibigay ng flexibility sa iba't ibang uri ng engagement. Sa kabuuan, ang ZZ Bren 2 ay isang halimbawa ng assault rifle na dinisenyo hindi lamang para sa lakas ng putok kundi para sa adaptability at efficiency sa modernong larangan ng digmaan. Ikasyam sa listahan ang Steyr AUG ng Austria. Isa ito sa pinakaunang matagumpay na bullpup rifles na malawak na tinanggap sa buong mundo at naging simbolo ng makabagong disenyo noong ito ay unang lumabas. Sa halip na sundin ang traditional na layout ng assault rifles, inilagay nito ang magazine at action sa likod ng trigger group. Dahil dito, mas naging compact ang kabuang haba ng armas habang nananatili ang full-length barrel, isang kombinasyong nagbibigay ng magandang balanse sa pagitan ng maneuverability at ballistic performance. Ginagamit ito ng ilang espesyal na unit sa Europa at Oceania, lalo na sa mga bansang naghahanap ng compact ngunit epektibong rifle para sa iba't ibang terrain. Kilala ang Steyr AUG sa kakaiba at madaling makilalang disenyo nito, pati na rin sa pagiging maasahan sa aktwal na paggamit. Sa kabila ng paglabas ng mas bagong platforms, nananatili itong relevant sa ilang operasyon dahil sa solidong engineering at modular upgrades na naidagdag sa mga modernong bersyon. Ang panghuli sa ating listahan mga kapatid ay ang HK417 ng Germany. Mas mabigat at mas malakas ang rifle na ito kumpara sa karaniwang 5.56mm assault rifle dahil gumagamit ito ng 7.62 by 51mm NATO round.
Dahil dito, mas mayroon itong kakayahang tumago sa cover at mas epektibo sa mas malayong distansya, kung saan maring humina ng performance ng mas maliit na caliber. Karaniwang ginagamit ang HK417 kapag kailangan ng mas mahabang effective range at mas mabigat na firepower, tulad sa designated marksman rules o sa mga operasyong nangangailangan ng mas malalim na penetration. Bagamat hindi ito kasing compact ng ibang rifles at mayroong mas ramdam na recoil dahil sa mas malakas na bala, binabawi naman ito sa kanyang mas mataas na stopping power at versatility sa iba't ibang combat scenarios. Sa ilang misyon, lalo na sa open terrain o urban overwatch, ang mas malakas na caliber ay hindi lamang option kundi isang taktikal na pangangailangan. At dito pumapasok ang HK417 bilang isang balancing kombinasyon ng precision at raw power. Ngayon mga kapatid, sa kabuuan, makikita natin na walang iisang pinakamahusay na assault rifle sa mundo ng special operations. Ang bawat platform ay dinesenyo at pinipili batay sa partikular na pangangailangan, kapaligiran at doktrina ng unit ng gumagamit nito. Ang pagpili ay hindi basta personal preference, ito ay resulta ng maingat na pagsusuri sa misyon, klima, terrain at expected engagement range. May mga rifles na mas nakatuon sa precision at modularity, perpekto sa urban combat at counter-terrorism mission, kung saan mahalaga ang adaptability sa optics, suppressor at iba pang attachment. Samantalang ang iba naman ay pinapahalagahan ng tibay at stopping power, ideal sa harsh environments at open terrain, kung saan reliability at lethality ang pangunahing prioridad. Hindi rin dapat kalimutan ang napakahalagang papel ng training at logistics sa pagpili at paggamit ng isang rifle. Kahit gaano pa kaganda sa papel ang isang armas, mataas ang accuracy, moderno ang features at malakas ang kalibre, kung mahirap naman itong i-maintain o kulang sa supply ng piyesa at bala, magiging pabigat ito sa isang unit sa pangmatagalan. Ang rifle na madaling linisin, mayroong palaging nakahandang spare parts at suportado ng maayos na supply chain ay mas maasahan sa tuloy-tuloy na deployment. Mahalaga rin ang familiarity ng operator sa kanyang platform, lalo na sa high stress at life or death situation. Sa gitna ng putukan, walang oras para mag-isip kung nasaan ang safety selector o kung paano palitan ang magazine. Dito pumapasok ang konsepto ng muscle memory. Sa pamagitan ng paulit-ulit na training, nagiging instinctive ang bawat kilos at maring ito ang magbigay ng ilang segundo na magliligtas ng buhay. Kaya sa huli, ang desisyon sa pagpili ng rifle ay hindi lamang usaping teknikal o nakabase sa specs. Isa rin itong operational decision na isinasaalang-alang ang doktrina ng training, logistics capability at pangmatagalang sustainability ng unit, sapagkat sa modernong digmaan, ang pinaka-epektibong armas ay ang kayang suportahan, sanayin at gamitin ng may kumpiyansa sa pinakamapanganib na sandali. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?